Ganito ba yung skin mo? Mas gusto mo bang i-edit ng 200% yung mukha mo? Sobra naman kayo kung manlait. Kung manlait kumbaga, wagas na wagas. Yung political page ko sa Blue App ay nawala na naman. Alam nyo naman, yung mga fact checkers, kaya salamat pala Lolo Mark Zuckerberg kasi papalitan mo na yung fact checkers into community notes. Sana nga maging totoo kasi alam nyo, ilang taon na tayong niloloko ng Blue App na ito. But totoo din naman na nakatulong din naman itong Blue App na to sa ating lahat para magkasama-sama tayo, magkaroon tayo ng posts at naisisiwalat natin kung ano yung mga totoong nangyayari sa Pilipinas or sa buong mundo. Lalong-lalo na pagpasok ng TikTok app, 'di ba? Mas naging okay, mas nagkaroon tayo ng freedom of speech at nakikita talaga natin yung katotohanan, lalong-lalo na sa usaping politics. But this time, ayoko mag-comment bilang isang vlogger kasi hindi naman ako vlogger at hindi rin ako bayaran. Alam nyo, malalaman mo talaga na bayaran ang isang tao kung araw-araw nagpo-post, tapos pare-pareho yung pattern yung posts niya, tapos talagang hindi siya pwedeng walang post sa social media niya. It takes a miracle for me to really just sit here tapos pag-usapan yung gusto kong pag-usapan. So this time, allow me to be your beauty consultant. Alam nyo, lagi nilang sinasabi na lustay, pangit, hindi maganda, masamang tao si Inday Sara. Pero alam nyo ba, sa mukha pa lang, sa aura pa lang na mukha, sa mata pa lang, nakikita na isang tao kung ikaw ay mabuti o masama. Lalong-lalo na sa post mo sa social media. Yung taong yan ay gustong makita ang totoong anyo niya or ipakita yung gusto niyang ipakita sa social media. Kaya nga 'di ba may mga filters tayo, may mga editing tayo para kung ano yung gusto nating makita ng ibang tao, yun yung nakikita nila. So this time, yung pinopost ko na video, lalong-lalo na kung tungkol ito sa aking komento sa politiko para hindi nyo na ako pagsabihan ng masama. Laging ginagawa ko ito on the spot at wala na yung TikTok filters. So talagang iPhone 15 Pro selfie camera yung ginagamit ko ngayon. 'Di ba? Kaya nga napaka-clear. Hindi ako bayaran. At hindi ako nagpo-post lagi-lagi tulad ng iba dyan. So, later na natin pag-usapan yung mga tungkol sa bayarang mga vloggers. But as for me, I don't even want to claim to be a vlogger. Gusto ko lang sabihin sa mga supporters and followers ko na dumarami sa TikTok and sa Facebook at also sa aking YouTube channel na andito ako para sa inyong lahat. Kasi ano naman makukuha ko? Nasa ibang bansa naman ako. Okay naman yung life ko dito. Ba't ko pa pag-aaksayahan ng panahon yung pagko-comment kay Liza Marcos na wala naman akong nakukuha, di po ba? But para ito sa mga kababayan natin na litong-lito na sa nangyayari sa social media. So, sinasabi nyo na lustay, masamang tao si Inday VP Sara? Tingnan nyo yung mukha. Ang ganda ng mukha. And when we talk about skin, napakaganda ng skin type ni VP Inday Sara. May makeup man or wala, makikita mo na napakaganda ng skin niya. So, meron tayong types of skin. Una is dry, which is obviously, yan yung skin type ni Liza Marcos. Pangalawa, meron tayong normal skin, gaya ni VP Inday Sara. Pangatlo, we have sensitive skin, yung namumula at meron ding mga acne-prone skin, yan yung sensitive skin. And finally, yung combination. So, yung combination is dry dito sa V-zone, oily dito sa T-zone. Pero let's focus our attention kay Liza Marcos kasi lagi ako napagbibintangan sa Blue App na grabe ka naman manlait kay Liza Marcos. Pero wala na yung page na yon. Salamat Blue App, wala na yon. So ngayon, sana suportahan nyo na talaga. Gamit ko na talaga yung totoong pangalan ko na Chini Hong. So let's get back to Liza Marcos skin type.
Alam niyo po, bilang isang beauty consultant, dito sa napag-aralan ko sa Taiwan, kapag dry skin ka, talagang maitim ka tingnan. Kasi nga dry. Yan yung unang basehan. So kapag dry ang skin mo, ano ba yung lifestyle ko? Alam nyo ba na number 1 na nakakapag-dry ng skin ay alcohol or pag-iinom? Sino nga ba yung mahilig uminom? Naalala nyo yung trending sa social media na ininom ni Liza Marcos yung baso na dala-dala ni Cheese Escudero? Aba, Liza Marcos, hinay-hinay ka sa pag-inom ng alak kasi nakakapag-dry ng skin yan. Kaya nga 'di ba sa social media mo, grabe ka makapag-edit ng pictures mo, halos mabura na yung buong mukha mo kasi ayaw mong ipakita sa ibang tao kung ano talaga yung totoong skin type mo. Kaya payo ko sa'yo, stop drinking alcohol. Yan yung number 1. Okay? Hindi kita nilalait. Ngayon, bilang isang beauty consultant, baka sasabihin naman ng mga supporters mo na nilalait kita. No, tinutulungan kita ngayon. And, to give you an information, alam mo ba recently, sinasabi ng mga experts na kapag umiinom ka ng alcohol or alak, pwede ka magkaroon ng cancer. So, you better stop that para magka-healthy skin ka. Now, kung ako ang tatanungin nyo tungkol kay VP Inday Sara, umiinom ba siya? Maybe. Yeah, it's possible, but sobra ba siyang uminom ng alak? I don't think so. Kasi makikita mo sa mukha niya ang ganda ng skin niya. So, well-hydrated yung mukha niya. Naalala ko sa isang interview niya, sinabi niya na, bakit blooming na blooming ka, VP Inday Sara? Tapos sabi niya, kasi nakatulog siya ng maayos. So, that's healthy lifestyle. Alam nyo, yung mga party na tao, yung gustong paraging may mga ginagawa, sa gabi yan, 'di ba? Nagpa-party-party, nagiinom-inom, at marami pang iba. Pero yung isang tao na maagang natutulog, para the next day, okay yung araw niya, at okay yung trabaho niya, okay yung magagawa niya. Kung gusto mo na magkaroon ng magandang mukha, hindi dry, huwag kang uminom ng alak. So this one already proves na talagang kung lifestyle pagbabasehan, I prefer the lifestyle of VP Inday Sara compared to Liza Marcos. Kasi kita mo naman sa mukha at kita mo naman sa posts sa social media. So, kanino ka maniniwala? This is Jen. Hello, Phil Thai. Follow my TikTok, my YouTube, and my Facebook for more comments tungkol sa pangyayari sa Pilipinas.